Okay, so magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. So again, we're tuloy-tuloy natin in the series that the influencing a life. So again, this morning, this could be the one of the last that we're going to hear this message. Pero bago yon, tayong lahat ay sandaling manalangin. So once again, Heavenly Father, we thank you sa iyo po ang aming pagsamba, sa iyo po ang aming pagdakila, pasasalamat at pagpupuri sa umagang ito. Once again, ay nandito po kami, alam namin tatanggap kami ng biyaya. As we receive right now, Lord God, your blessings, ayaan mo po, Panginoon, nangyayari ito na pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito. Kalugdan at samahan kami ng Espiritong Banal, taglayin po namin ang kapangyarihan, at maganap po ang iyong kalooban sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ever since walang nakakita sa Diyos, but God never stopped to really be revealing Himself. Kaya nga marami siyang ginawa para lagi niyang masabi, bagamat hindi literally nakikita ng mata, na mayroong isang Diyos na dapat sinasamba at merong isang Diyos na talagang mayaman ang kanyang biyaya. Well, walang nakakita sa Diyos pero pwedeng merong magpakita sa Diyos. At ang Diyos ay madalas isang malaking pribileyo at biyayang pinagkakalob niya sa mga tao na kanyang tinawag, pinili, niligtas at pinapalago ay maging kasangkapan sila upang makita ang Diyos sa pamagitan ng buhay nila. At kasama tayo doon. Ito yun na siguro yung isang pinakamalaking pribileyo na meron tayo sa buhay. Ay yung tayo'y pagtiwalaan ng, sabi nga ng uri ng Diyos o yung anyo ng Diyos at may pakita ito sa pamamagitan natin. So ang Diyos hindi siya makikita dahil sa Espiritu, pero naaaninag siya sa mga buhay natin dahil siya'y nag-aari sa atin. So maliwanag ito ang layunin ng Diyos sa bawat buhay ng kanyang mga anak. Lagi nating iisipin, we are not just, hindi tayo iniligtas lang ng Diyos para hindi mahulog sa impyerno. Iniligtas tayo ng Diyos para makamit natin yung pribileyo na magpakilala, magpakita ang Diyos sa pamagitan natin. Kaya sa umagang ito, ay ang title ng message na to, Making God Look Good as We Influence Others. Ang sabi sa unang Peter chapter 1 verse 1, mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo, mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang madayuhan at sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Verse 2. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Para sundin ninyo si Jesucristo upang linisin kayo sa mga kasalanan nyo sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Then in chapter 2 verse 11 sabi niya, mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan, nakikipaglaban sa inyong espiritu. Verse 12. Sa lahat ng oras, ipakita ninyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang kabutiang ginawa ninyo at luwalhatiin nila ang Diyos Ama sa pagdating niya. Well, makikita natin this was all written by Peter during the time, inspired by the Holy Spirit, written to those scattered throughout Asia Minor. Ngayon ay yung modern Turkey yan. So, Peter was not writing for the people back then. Even today, pag napag-aralan natin ito, ang mga mensaheng ito ay intended also for all of us today. Sinulat niya ito to really encourage the scattered believers. Marami noon, kalat-kalat ang mga mananampalataya because of the persecution. To encourage them and stand fast in the grace of God in the midst of great trials. Well, dahil ang mga taong ito, mga niligtas ng Diyos katulad natin na tumanggap ng biyaya ng kaligtasan kay Kristo Jesus, hindi lang siya nagwawakas sa pagliligtas. Kasunod ng pagliligtas ay marami pang ginagawa ang Diyos.
At isa sa layunin ng Diyos bakit siya merong nililigtas ay hindi lang isara ang impyerno para sa kanila, kundi oo, bumukas ang langit. But as we waited on the life in heaven, meron pa ring intensyon ng Diyos. Alam niyo ba ano yon? Upang ang Diyos ay makita sa pamamagitan nila. That's why ang Diyos, naglalagay siya at lumalagay siya sa pamamagitan ng kanyang salita sa katawang tao. Kaya ang bawat salita ay magmamanifest ito sa pamamagitan ng katawang tao. At tayo yung katawang tao na yon. Lahat na may katawang tao dito, say amen. Ibig sabihin, naghahanap siya ng uri ng katawan at pagkatao na kung saan makikita ang kanyang anyo. And that's why, ito yung isang malaking pribileyo na meron tayo. Nadadalin natin sa itsura natin yung itsura ng kagandahan ng Diyos. Dadalin mo yung kapayapaan ng Diyos. Dadalin mo yung pagmamahal ng Diyos. Dadalin mo yung kalinisan ng Diyos. Dadalin mo ang tunay na pagmamalasakit ng Diyos. Sinong gagawa noon at magdadala at kaninong pribileyo binigay yon sa ating lahat ng mga anak ng Diyos? So that's why, yes, we were saved. Eternally saved. But hindi lang yon. Habang tayo nandito sa buhay, marami pang ililigtas ang Diyos. That's why, ang Diyos alam niya, kailangan i-display yung kanyang goodness. And displaying the goodness of God, they will use people. Gagamit siya ng mga taong katulad natin. So that's why this morning, as we tackle this message, we can really make God look good sa pamamagitan ng mga buhay natin. Huwag nawa sa pamamagitan ng mga buhay natin na po-portray ang God look bad. Well, that should not be. Hindi dapat yon. So merong tatlong malinaw at matibay na bagay na dapat ma-establish sa ating buhay para makita ang Diyos na mabuti sa ating mga buhay. Yes, you can make God look good. Una, sabi dyan, dapat malinaw at matibay na alam mo ang pagbabagong iyong kalagayan, ng iyong kalagayan. Well, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, hindi lang nagbago yung ating uri dahil tayo'y hindi nakaaway ng Diyos, hindi na kinagagalitan ng Diyos, kundi tayo mga anak ng Diyos at tinuturing na kaibigan ng Diyos. Wala na tayo sa posisyon ng pagkapuot ng Diyos. Wala tayo sa posisyon ng pagpaparusa ng Diyos. Nasa posisyon tayo na kung saan kasama natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Kaya kailangan matibay at alam natin, malinaw sa atin ang ating kalalagayan. Ano yung kalalagayan na yon? Ang sabi ni Pedro, ni Apostol San Pedro, dyan sa verse 1, mula kay Pedro na Apostol na Jesucristo, mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Poncio, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Then in verse 11, in chapter 2, mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Well, during that time, they have two cities that really knows, naninirahan sila sa iba't ibang city and they don't believe the city of God and the city of man ay nandoon at pwedeng masa kanila. Ang sabi ni Paul dyan, as Peter dyan, pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan. Well, sa English, ginamit yung salitang strangers, which means aliens, pilgrims, sojourners, foreigners, or yung tinatawag nating resident aliens. Ito yung mga katagang binabanggit sa mga Kristiyano because we will never be permanently and eternally, sabi nga, titira sa mundong ito. Bagamat marami para tayong nakikipagagawan sa mundong ito. So Peter means that Christians are strangers residing on the earth whose home is in heaven. Sinasabi ni Pedro, mga Kristiyano ay mga dayuhang naninirahan dito sa lupa, subalit sila'y mga tagalangit. And this was mentioned by Paul, no? Katulad ng doktrinang tinuturo nila Pablo, katulad din ng kay Pedro, ang sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ng mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Binuhay kayong muli. Well, hindi yun ang resurrection na sinasabi, kundi yun yung tinatawag nating born again experience because we were given again. Tumanggap tayo uli ng Espiritu ng Diyos. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang alin. And this is the new, sabi nga, ito yung bagong kalagayan.
makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. In verse 2, doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Well, definitely there's a lot of explanation with this word. Pero dito ina-address ni Paul. Ano ba yung kalalagayan na gustong makita, na gustong matutuhan ni Pedro at ni Pablo sa mga Kristiyano during that time at dapat alam din ng mga Kristiyano ngayon? Well, sinasabi niya dito, dapat sa kalagayang ito, tayo'y naninirahan sa mundong ito. Yes, marami tayong kasama. Maraming mga tao, pero dapat madistinguish ang mga anak ng Diyos o mga pinag-ari ng Diyos. Na hindi mo sila kauri o kamukha, hindi mo sila kawika, hindi mo sila kagayang mag-isip, hindi mo sila kagayang mamuhay. Meaning, anong ibig sabihin? Kung Kristiyano ka o anak ka ng Diyos, tagalangit ka talaga. Lahat ng tagalangit say amen. Ba kung ayaw nyo yon, impyerno lang ang counterpart noon. Lahat ng tagalangit say amen. Yes. Hell is just the counterpart of heaven. Diba? If you don't say amen to heaven, para naman kayong si Duterte, kahit dalhin siya sa impyerno, pwede. Gusto niyo yun? No. Kapag pinagarihan ka ng Diyos, one, to be clarified at malinaw na dapat matibay, you are bound to heaven. Pagdating ng araw. Diba? Ito yung gustong ipakita ng Diyos sa mga buhay natin. Mga taong tagalangit na namumuhay sa lupa. Ano kaya ang itsura niya, no? Yung mga taong tagalangit na namumuhay ngayon sa lupa, dapat tayo yun. And what these people of God really look like as distinguished doon sa mga taong hindi tagalangit. Sana, lahat nga ng tagalangit eh. Kaya lang, hindi yun ang totoo eh. Hindi talaga lahat ng tao pupunta ng langit. We are not condemning, but that is the truth. Hindi rin natin gusto yun. And even God, hindi rin niya gusto ng mga tao pumunta ng impyerno. But then again, pero ang maganda rito, meron talagang pupunta sa langit. At sana sama-sama tayong makarating sa langit because of the Lord Jesus Christ. Lahat ng naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas, say Amen. And being a Savior, He is the one na talagang magdadala sa atin sa langit. Iba itsura mo sa ordinaryong tao na tagamundo kung sinasabi ikaw ay tagalangit. Ang ibig sabihin ng tagalangit, you are living with the big influence of heavenly life here on earth. Displaying that kind, meaning you are displaying the kind of God that you have. Iba kang manalita sa mga ordinaryong tao na tagamundo. Yun ang ibig sabihin nun. Iba kang mag-isip sa mga taong ordinaryong tao na nasa mundo. Iba kang mamuhay sa mga ordinaryong tao na tagamundo. Iba kang, sabi nga, iba yung pinahalagaan mo sa pinahalagaan ng mga taong ordinaryong tao sa mundo. And these are all the truth. And these are the differences. Even Peter then, he was speaking, nagsasalita ya, they've been raised there, pare-pareho sila doon, they spoke the same language, wore the same clothes, ate the same food, shared the same culture. But again, Peter said, meron pa rin pagkakaiba. Kaya kapag tayo anak ng Diyos, ano yung kalalagayan? Meron talagang magbabago. Yan ang papel ng pagbabago upang ipakita na mabuti ang Diyos. Hindi tayo binigyan ng pagbabago para magyabang. Binibigyan tayo ng pagbabago ng Diyos upang magliwanag ang Diyos sa pamamagitan natin. And salvation has made you a stranger in the world. Ang kahulugan na ikaw ay niligtas ni Kristo, isa kang, sabi nga ay, estranghero, stranger, dayuhan. Alam nyo ba, hindi totoo na sa mundo lahat ay manloloko. Pero sa mundo, nanloloko ang tao. Pero hindi lahat. Sana ikaw yung kasama doon sa hindi lahat. Di ba? Hindi totoo na sa mundo ay lahat ay sinungaling. Ngunit sa mundo, ang mga tao ay nagsisinungaling. At sana bilang mga kakaiba na anak ng Diyos, na binigyan ng kaibahang kinalalagyan, tayo yung mga taong
dito sa mundo ay hindi nagsisinungaling. Kasi hindi naman talaga lahat dito sinungaling. Hindi ko sinasabi na sa mundo ang lahat ay nabubuhay para sa sexual na kasiyahan. Ngunit sa mundong maraming tao ang nabubuhay ng ganito. Hindi ko sinasabi na sa mundo lahat ay sumasamba sa pera. Ngunit sa mundo ang mga tao ay sumasamba sa pera. Pero dapat tayo yung kaiba. We worship God. Kaya anong ibig sabihin? Kung ikaw ay isang negosyante at nagpasya kabilang isang Kristiyano na huwag manloko, magsinungaling o mag-double cross, kung nagpasya kang tuparin ang iyong mga pangako na ibinigay o binitawan, tunay ang sabi nga ni Pedro at Pablo, ikaw ay isang estranghero sa mundo. Iba. Hindi sila sinungaling, hindi sila manluloko, hindi sila double cross, hindi sila promise ng promise na walang ginagawa at tutuparin. Kung isa kang negosyante, kung ikaw ay isang asawa, lahat ng may asawa dito say amen. At nagpasya kang maging tapat sa iyong asawa dahil ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay isang estranghero sa mundo. Dahil marami dito sa mundo, manluloko ng asawa. Pero hindi ang mga Kristiyano. Kaya sabi mo sa katabi mong asawa mo, congratulations. Pinapakita lang yan, kung ganyan ka katino bilang anak ng Diyos, it shows, langit talaga ang iyong paglalagyan. Lahat ng teenager dito, say amen. Ibig sabihin ng teenager, ano yung teenager? Teens. From 19 to 13. Lahat ng ganon, sasakop sa edad na yon, say amen. So kung ikaw ay isang Kristiyanong teenager at nagpasya kang gawin ang iyong gawain para sa Panginoon, hindi bilang kalugod-lugod sa mga tao, kundi upang mapalugdan ng Diyos. Kung gayon ikaw ay isang dayuhan sa mundong ito. You know that? Meron talagang distinguished characteristic ang mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay nalulumbay o nalulungkot at pinanghihinaan ng loob at sinabi mong, hindi ako gagamit ng droga o alak para harapin ang aking mga problema, ikaw nga ay isang estranghero sa mundo. Dahil marami ang namumroblema dito, ang sinusolusyon nila ay droga, at kapag malungkot sila, ang pang-aliw nila ay alak. Bakit naman kay raming paraan magsaya, alak pang gagamitin? Diba? Kay rami namang paraan magsaya, bakit pa naman droga ang lalaklakin? Diba? Kapag Kristiyano ka, if that is not the way that you're doing it, meaning isa ka ngang stranger sa mundong ito. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang opisina, marami ngayon dito mga warehouse boy and warehouse girl. Diba? Malapit na ngayon, and good thing that we have this. Blessing yan eh. Dahil marami ngayon talaga, kukunti na lang ang tambay. Dahil pwede na talagang magsipasok dyan sa mga warehouse na yan. Dati puro, marami pa yata yung tambay. At least, blessing that we have. We appreciate that blessings. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang opisina, kung saan ang mga magaspang na pananalita, kabastusan at malalaswang usapan ay tinatanggap na pamantayan at nagpasya kang huwag sumali, pagpalain ka ng Diyos, ikaw nga ay isang estranghero sa mundong ito. Do you know what the difference? And this is how we show how God is good. Paano natin ipinapakita gaano kabuti ang Diyos? This is how it is. To show the difference without bragging, big sabihin ng walang pagmamalaki, but with all humility, we are praising and glorifying God.
Kapag ikaw ay namumuhay na isang dayuhan lamang sa mundong ito, you make God look good. Lahat ng naniniwala do say Amen. Kaya ibig sabihin, hindi po masama na naiiba ka. We live here, but this is not our home. Saan? Sa mundong ito. Marami ang iba at marami ang nagkakaiba. Yan ang isang unang dapat malinaw sa atin. Kaya, hindi pwedeng lahat gagayahin. Hindi pwedeng lahat tutularan kung anak ka ng Diyos at you are bound to heaven. Yan ang isang malinaw dapat na kinalalagyan ng mga anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos, say Amen. Sana ikaw kaya nga, you are the light of the world, ikaw yung liwanag ng iyong opisina, ikaw ang liwanag ng iyong trabaho, ng iyong paaralan. Well, that is the intention of the Lord. Beyond saving, o aside from saving us, liban pa sa pagliligtas sa atin. Yan ang dapat na maging malinaw sa atin. Pangalawa, na dapat maging malinaw at matibay na alam mo ang pagbabago ng iyong katangian. Well, the change of characteristic sa ating buhay. Gumamit si Pedro ng 3 salita na nakapaloob ang Trinidad o ang Trinity dito. Ang sabi niya sa verse 2, pinili kayo ng Diyos Ama noon pa para maging anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Well, by the way, nagiging anak tayo ng Diyos dahil hindi mo pinili. Pinili ng Diyos para sa iyo na gawing kanyang anak. Maliwanag. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamagitan ng banal na Espiritu para sundin niyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumain niyo nawa ang pangbiyaya at kapayapaan. Well, ginamit ni Pedro dito yung Trinity, the God the Father and the God of the Son, the God of the Holy Spirit. The God, Holy Spirit, sabi niya dyan. Ang Ama, si Jesucristo, siyang anak, ang banal na Espiritu. Well, sa 3 bagay, paano pumapasok yung pagbabago ng katangian sa mga buhay natin? Kaya nga, kung kanina nagbabago ng kalalagayan, dapat merong pagbabago ng katangian. And what is the characteristic? Una, sabi dyan, pinili tayo ng Diyos Ama. Well, kung sandali mong pagbubulay-bulayan ito, what does it mean that you were chosen by God the Father? Pakiramdaman mo nga mabuti ngayon. Abang sinasabi ko ito, pakiramdaman mo, ay, pinili ako ng Ama, ng Diyos Ama. Lahat ng pinili, say Amen. Huwag mong problemahin yung hindi pinili. Ikaw muna. Tapos agad mo sasabihin, paano naman po sila? Hindi mo problema yun. Problema ng Diyos yun. Kasi di naman ang kau pipili, siya. Ngayon, kung may mangyari sa kanila, hindi mo problema. Pinili ka ng Diyos. Ngayon, having said that, totoo yan. Dahil yan ang sinasabi ng Diyos sa kasulatan. Pinili tayo ng Diyos. Anong sabi kanina sa 1 Peter 1:2? Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga So, hindi absolute ang maging anak ng Diyos. Kailangan mapili ka muna for that qualification. Sabi niya dyan, pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya. Kaya lahat ng anak ng Diyos say, Amen. Ibig sabihin, pinili yan para sa iyo ng Diyos. Choice mo ba o choice niya? It's the choice of God. Ngayon, yung iba naman, namumroblema. Paano naman po yung iba? Hindi mo problema yon. Kasi Diyos ang namimili, hindi ikaw. So, wag mong problemahin yung hindi problema. So, sa walang pride, I was chosen as a son of God. Walang pride doon. Kasi bakit? Pinili ka ng Diyos. Sa palagay mo, yung iba, bakit ka kaya pinili? Di ba napakalagang tanong ito? And even Paul said that. Sabi ni Paul sa Ephesians 1:4, bago palikayin ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. When we say
Chosen, ang tawag dyan, elect, o to choose for oneself. We are God-chosen people. Well, alam nyo ba, ginagamit sa medisina at ginagamit din sa Diyos yung tinatawag ng yung salitang prognosis. 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 Ang prognosis, ginagamit ito sa salitang Greek ay foreknowledge. Ibig sabihin, ang Diyos kaya siya pumipili, hindi dahil pinag-aralan niya yon. Ang doktor pumipili ng sasabihin na mangyayari sa hinaharap kasi bunga yon ng kanyang pag-aaral. Ang tawag doon, prognosis. Halimbawa, sinabi ng Diyos, ng doktor, sinabi niya, well, isang araw, kapag ganyan ka, sobra kang kumain ng matamis, at saka marami ka sa kanin, only rice ka lagi, isang araw, puno ka ng diabetic sa katawan. Ang tawag doon, prognosis by the doctor. Ibig sabihin, dahil sa kanyang naging pag-aaral, nakakapagsabi siya na mangyayari sa hinaharap. Well, hindi ganun ang Diyos. Ang prognosis ng Diyos, it is a foreknowledge, hindi kailangan mag-aral ng Diyos para alam niya na piliin ka. Ito, pipiliin ko si ganito, pipiliin ko si ganyan, kasi ito pagdating ng araw, dahil ganito ang kanyang ugali ngayon, magiging mabait yan. No, it's not that way. No, hindi siya ganun. Pinili ka ng Diyos basta gusto yan ng Diyos. Wala kang katangiang ibabandera sa Kanya, kaya Kanya pinili. Well, balikan natin yung idea. If that is the case, kung mag-iisip ka ngayon at sinabi mo na pinili ka ng Diyos, di ba mahalagang katanungan, para saan at ako ay pinili? Halimbawa, ikaw ngayon, kung pwede mag-usap kayo ng katabi mo, bakit kaya ikaw pinili Samantha, no? O ikaw, Bless, bakit ka kaya pinili? Ikaw, Dave, bakit kaya pinili? Si Sai, bakit ka pinili? Kasi kung di mo tinanggap na pinili ka, impyerno ka. Ngayon, bakit ka pinili? Pinili means niligtas. Dadalhin ka langit. Yan ang mga kahulugan yan. Diba? Pinili, ibig sabihin, one day, ang Diyos, meron siyang planong mga banda na paggagamitan sa iyo at sa great privilege that God will show His kind through you. Well, para saan at ako ay pinili? Para ba magpasasa sa mundong ito? Para ba magpayaman sa mundong ito? Well, take note. Maganda yan. Kung magpapayaman ka with the intention of the Lord. Para ba magpakasarap sa mundong ito, pasyal dito, pasyal doon? O para ka hindi pakialaman sa gusto mong gawin sa mundong ito? Pinili ako para gawin ko ang gusto ko, wala kang pakialam. Para magtambay sa mundong ito, kaya ako pinili. What do you think? Well, definitely, ito isang malalim na kahulugan ng buhay natin. Kung tinatanggap mo na pinili ka, there must be a deeper and wider reason from the foreknowledge of God. Kaya dapat yan ang direksyon na pinupuntahan ng buhay natin. I am chosen for what? I am elected by God for what? Hindi para magpasasa, magpayaman, magpakasarap, at gawin lang ang gusto mong gawin, walang pakialam at magtagumpay at magtambay lang sa mundong ito. Well, the very clear that the Lord Jesus Christ said, Matthew 5:16, ganyan din naman. Sabi niya, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao pang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Lahat may gagawin. Na ang sabi ng Diyos, intention for the doings of these people chosen by God, the intention is to show the light of God. Sabi niya, upang ipakita gaano kaganda, gaano kabuti ang Diyos. And this is the intention. Kaya ang sabi ni Peter, detailedly mentioned this in 1 Peter chapter 2 verse 12, sabi niya, sa lahat ng oras, sabi niyo ngayon, sa lahat ng oras. Ibig sabihin ng sa lahat ng oras, walang pinipiling lugar. Dahil sa lahat ng lugar, nandun ang oras. Anong gagawin sa lahat ng oras ng mga pinili ng Diyos? Ipakita ninyo sa mga tao hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, yes, may mangyayari doon. Doing the right thing, accusing the wrong thing.
Pag mayroon ba pagkakataon sa mundong ito, gawin mong tama, aakusakan ka ng mali. There will be. But then again, ang sabi ni Peter, through the Word of God, but you anytime, ipakita ninyo sa mga taong di kumikilala sa Diyos, ang matuwid ninyong pamumuhay. Sa bandang uli, makikita nila mga kabutiang ginagawa ninyo at luluwalhati nilang Diyos sa araw ng pagdating niya. They will glorify God, sabi niya, through your works. Lagi nating tatandaan nito mga kapatid, mga anak. Understand this statement. Sa mundong ito, huwag mong pangarapin ang lahat. Sa buhay ng mga Kristiyano o sino man sa mundong ito, merong malinaw na rule na dapat understood dito sa atin. Sa isang uri ng buhay with purpose from God, meron ka lang talagang tatangkilikin sa mundong ito pero hindi lahat. Kaya dapat alam mo kung ano para sa'yo. Halimbawa, huwag po kayong maniwala kailangan mayaman tayong lahat. Ang mayaman, it is a gift and it is a calling from the Lord. Ngayon kung sa'yo yan, come on, very good. Ipakita mo ngayon ang Diyos sa pagiging mayaman mo. Pero hindi yan para sa lahat. Kaya huwag masyadong pangarapin, baka mabigo ka. Kasi mismo ang Diyos, hindi naman. Pero pwede. Merong pwede para dyan. Sa buhay na ito, marami kang makikita. Ang dami nating nakikita, dito tayo nalalasing. Pero hindi lahat ng nakikita mo ay para sa'yo. Meron lang talagang intensyon na para sa'yo lang. At kahit anumang pangarapin mo, meron yung iba, hindi yun mapapasayo. Kaya huwag tayong magpa-depress doon. Kung hindi ka tinawag na maging mayaman, maraming hindi mapapasayo materially sa mundong ito. Kahit tinawag ka pa bilang isang mayaman, hindi rin lahat mapapasayo. Kaya hindi pwedeng pangarapin lahat. Dahil hindi naman lahat ipapagawa at ibibigay sa'yo ng Diyos. Maliwanag ba yon? Mag-ingat tayo dyan. Kaya wag basta manggagaya ng buhay. Huwag kayong manggagaya ng buhay. Daanan mo yung isang uri ng buhay na binigay sa iyo ng Diyos. That's why the Lord pinili tayo. Yun na yung masarap na isipin. Basta ako pinili ang Diyos at merong pinili ang Diyos na mapapasa akin at merong pinili at iniwas ng Diyos na hindi ito mapapasa akin. Kaya hindi ka pwedeng malungkot kung anong bagay na nasa iyo at hindi ka rin pwedeng malungkot kung ano yung mga bagay na wala sa iyo. Dahil sa mundong ito, may mga bagay na sasaiyo at may mga bagay talagang hindi mapapasayo kahit ipagpilitan mo. Never. Kita na ba kayo sa mundong ito na nasa kanya na ang lahat? That is a deception. And that's why dapat masiyahan tayong nabubuhay na pinag-aarian na alam mong pinili ka ng Diyos. Amen ba? This is one thing of this a beautiful life. To really be free on this materiality in this world. Kaya pakaisipin mo, kung anong dumarating sa iyo ngayon dahil hindi ka naman nagluloko, hindi ka naman nagnanakaw, hindi ka naman nagtatamad, yan talaga ang binibigay ng Diyos para sa iyo. Ngayon kung hindi dumating yung sa iba na dapat gusto mo ay maging katulad nung sa iyo, hindi para sa iyo yon. Kaya tingnan nyo yung iba gaya-gaya, kapag nag-abroad, mag-abroad ka rin. Kala mo sa'yo yung abroad. Di ba? Yung iba nag-doktor, gusto mo, doktor ka rin. Huwag, magdasal ka. Ano ba talaga yung para sa'yo na ibibigay sa'yo ng Diyos? Daan mo sa dasal. Make it good. Kung negosyo, ikaw negosyante, meron talaga dyan. Kaya kayo man nagsisimulang magnegosyo, dasalin yung mabuti. Galingan nyo dyan. Kasi kung sa inyo yan talagang yayaman kayo dyan, I tell you, yayaman kayo talaga dyan. Kaya ako, sabik ako sa mga nagninegosyo na yumaman. Na alam ang kanilang layunin sa pagyaman. Take note ha. Huwag kayong, kung feel mo yan at passion mo yan, kung minsan nalulugi ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Yung mga nag-aaral, kung gusto mo at alam mo, gusto ka ng Diyos na maging marunong at matalino pagdating ng araw, do it! Di ba? Yung mga nakikipagtrabaho, do
Do it! Kung yan ang pinapagawa sa'yo ng Diyos. Pero wag mong pangarapin lahat sa buhay. Wag mong pangarapin lahat. Kayo, yung mga nagpapastor, hindi kung pastor ka, pastor ka. Kaya nga ako, di ko na pangarap magnegosyo kasi pastor ako. Ngayon yung mga nagdinegosyo, kung di kayo pastor, galingan nyo dyan. Kami gagalingan namin dito. Pare-pareho tayong magaling to display the goodness and the beauty of God. Lahat ng niniwala doon, say amen. Pero wag kang mangarap sa buhay ng iba. Dahil nabibigo ang marami kasi pati buhay ng yung klase ng buhay ng iba pinapangarap mo na meron ka namang sarili. That is why we were chosen by God. Pangalawa, binabago tayo ng banal na espiritu. Ang sabi diyan sa 1 Peter 1, to pinili talaga ng Diyos at ginawang banal. Nino? Ginawang banal ng espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo. According to the foreknowledge of God, that the Father in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied to you. Well, the Holy Spirit is the one who make us holy. Don't be trying hard. Kaya nahihirapan ka kasi gusto mo banal ka by yourself. No. It is always the Holy Spirit. He give us the desire to know more. Kaya dapat lagi tayong malapit sa Kanya. Even the desire, He will give this. Yung sinasabi ko kanina, kung negosyante ka, kung profesor ka, kung doktor ka, kung enyero ka, lahat ng desire na yan, ida-direct ng Holy Spirit kung para sa iyo yan. Kaya pakiramdaman mong mabuti. It's yours. She will direct you for that. He grants us understanding. Yun ang maganda eh. When the Holy Spirit, habang ikaw'y pinaparunong niya, malinis ka. Nagkakaroon ka ng karunungan at kaalaman, naintindihan mo, malinis ka, i-convict of sin. Ayaw niyang manatili sa kasalanan kasi sa bawat paggawa ng kasalanan, this is the beauty of the Holy Spirit. Sinasabi niya mali yun. Hindi para i-condemn ka, kundi para wag kang magtagal dyan. I-bring us to Jesus. He is the source of all spiritual growth. Sino? The Holy Spirit. And that is why meron tayong ganyan, meron tayong mga trainings, meron tayong mga SOD, meron tayong mga ganon. Because the Holy Spirit is leading us to a more sanctified life. Doon sa bagong buhay talaga. We are cleansed. Kaya dalayan ko ng biyaya at pagpapala, maging marunong tayo sa udyok ng banal na Espiritu. Then the last, sabi natin, we are cleansed by God the Son. Nilinis tayo ng Diyos Anak. Pinili talaga ng Diyos Ama at ginawang banal na Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawiwisikan ng kanyang dugo. Sa palagay niyo, literally in the Old Testament, pumapatay ng mga hayop at kinukuha yung dugo ng saserdote at papasok siya doon sa Holy of Holies, iwiwisik niya yung mga dugo na yon para sa kasalanan ng lahat ng tao, hindi sila parusahan. Well, the Lord Jesus Christ, this is what He did permanently, once and for all. Sabi nga, nilinis tayo sa pamagitan ng kanyang dugo na yon. Yan ang mga anak ng Diyos. Yan ang distinction ng kanilang katangian. Pinili, ibig sabihin, bound to heaven, nilinis at sabi nga ay ibig sabihin, binigyan ng bagong buhay ng banal na Espiritu at nilinis ni Jesucristo. And this is the truth that God binibigay niya sa atin. Napakagandang isipin na ito yung katangian na tinataglay natin bilang mga anak ng Diyos. Chosen, sanctified, and cleansed. Chosen by the Father, sanctified by the Holy Spirit, cleansed by the Lord Jesus Christ the Son. Look at these blessings and characteristic that we have. Sana maging mahalagang katotohanan nito sa ating buhay. Pinili ako for what? Nililinis ako for what? Binabago ako for what? For what? To make God look good sa iba. Kasi hindi naman nakakapagpakita ang Diyos ng pisikal. Pwede lang siyang magpakita at nakikita ng tao sa pamamagitan ng mga anak niya. Lahat ng anak ng Diyos dito say amen. Display that beauty of God. And that is the good influence that we can really give. Third and the last,
Dapat malinaw at matatag ang pag-aalaman natin sa ating kalagayan, sa ating katangian, at pangatlo, sa ating benepisyo. O sabi nga, kapakinabangan. Dapat malinaw at matibay, alam mo, ang pagbabago ng mga kapakinabangan. What is this benefit? Sabi kanina, the last part of the verse 2 in 1 Peter chapter 1, sabi niya, sumain niyo nawa ang itpang biyaya at kapayapaan. Ano pa itong higit na biyaya? Yes, we were blessed. And what are this grace? The exceeding grace of God. Alam niyo ano ba ito? Let me teach this correctly with this morning. Alam niyo bang alam ng Diyos, magkakasala ka pa ng ulit? As ikaw ay lumalago, there is still sins that will be committed sa iyong buhay. Pero it doesn't mean that you will be encouraged to commit more sin. Kasi ako naniniwala, habang tao nakikilala na ang Diyos, mas lalong nawawala yung kanyang kasalanan. O mas nawawala yung paggawa niyang kasalanan. I would rather say that. May I say it again? Ako naniniwala, habang ang tao mas lumalalim, lumalawak ang kanyang pagkakilala sa Diyos, mas nawawala yung paggawa niya ng kasalanan. Pero ito yung maganda. Habang nakakagawa tayo ng kasalanan, do you know, ano yung blessing na meron tayo? From God through our Lord Jesus Christ? Our sins can never exhaust the forgiveness of God. Napakagandang paniwalaan talaga nito. Anong ibig sabihin sa Tagalog? Anumang kasalanan, but by the way, lahat ng anak ng Diyos say amen. Anumang kasalanan na meron ka at magagawa mo bilang anak ng Diyos, tandaan mo to ha. Let make it powerful in your heart and hindi mauubusan ng pagpapatawad ang Diyos sa iyo. Masarap ba yon? Masarap ba yung biyaya na yon? Kahit anong uri ng kasalanan na minsan nauulit mo, kailanman hindi mauubusan, God can never exhaust His forgiveness for us. Hindi siya mauubusan ng pagpapatawad sa iyo. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, ganun ka kamahal ng Diyos? Hindi siya mauubusan. As I prepared this message, I was so very overwhelmed with this truth. No? Kaya pala, kailan hindi ko inaalala talaga yung kasalanan ko. Yes, nagawa ko na. Pero wag mong ipagmukmok yun. Wag mong ipaka-discourage yun. Hayaan mo. Sabihin mo yun sa Diyos. Huwag kang mahiya. Ibalik mo. Because our sins can never exhaust the forgiveness of God. Ito yung tinatawag nating isang malinaw dapat na biyaya at pagpapala na meron tayo. We cannot sin beyond God's grace to forgive. Walang tatalo na kasalanan sa pagpapatawad ng Diyos sa kanyang mga anak. Take note ha, sa mga anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos dito, say amen. Kahit mali-mali ka, boy, dahil immature ka, hindi mo matatalo ng kamalian mo ang grasya ng Diyos sa iyo. Yan ang benepisyo ng mga anak ng Diyos. These are the benefits of the Son of God. Anong sabi niya sa Ephesians 2:4? Sabi niya, ngunit ang Diyos palibas ay mayaman sa awa. Big sabihin, hindi maubusan. Rich in mercy. Dahil sa kanyang malaking, ano yung malaki sa Diyos? Kaya malaki ang kanyang awa kasi malaki ang pag-ibig niya sa iyo. And this is your benefit. Huwag mong kakalimutan yan, anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos, say amen. Sa tuwing magkakamali ka, sinadya mo man at nadisgrasya ka man sa paggawa ng kamalian na yan, alalahanin mo lagi yung benepisyo mo sa Diyos. That you will always be forgiven when you ask that forgiveness to God. It is His mercy that deals with the consequences of our sin.
Sabi sa Romans 2:4, o inahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis, pagtsatsaga na hindi mo nababatid ng kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kaya ang Diyos aakayin kanyang muli sa pagsisisi. Oo, sa bawat kasalanan merong ibinubunga ito sa ating mga buhay, the consequences. Subalit hindi nangangahulugan kapag ramdam mo ang mga consequences, you are not forgiven. May I repeat this statement? Totoo yun. Pag nakagawa ka ng kasalanan, merong inconvenience na mangyayari sa iyong buhay. Nakakaramdam ka para baka bang pinaparusahan. No, hindi. That is the normal thing of a consequences in life sa mga anak ng Diyos. Pero it doesn't mean nararamdaman mo ang bunga na yon, nagulo ka ng konti, nag-struggle ka. It doesn't mean that you will not be forgiven. Hindi. Patatawarin ka pa rin talaga ng Diyos. Pwede ba palakpakan natin ang Diyos naman doon? At kahit paulit-ulit, I am not encouraging you to do that because as you grow in the Lord, you will not do that. At kahit paulit-ulit pang mga magkakaroon ng kasalanan, totoo paulit-ulit ang consequences, pero ang yaman ng benepisyo dito, paulit-ulit ka rin patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. And that is the riches of His mercy and grace to all of us. God will help you bear up under it, and God will deal with your sin. And God will transform you in that area. God will richly lavish upon you the forgiveness of sins if you'll come to Him and confess it and agree with Him that it's in your life. Kaya mga kapatid, after sin, hindi lang tayo pinatatawad. Pagkatapos ng kasalanan, hindi lang tayo pinatatawad. Tinuturuan niya tayo through consequences. Yun ang papel ng consequences. Para hindi na natin ulit-ulitin ang mga magpapagulo at magpapahirap sa mga buhay natin. Lahat ng naniniwala doon, say Amen. Kaya nga, unang gagawin ng Diyos, the first thing that God will do is to forgive you. Patatawarin ka talaga ng Diyos. Kaya sabi ni Peter, the last verse, 1 Peter chapter 2 verse 11, mga minamahal, mga dayuhan kayo nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyo, talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Why? Though we have this great benefit of blessings and forgiveness from the Lord because of His great mercy and grace, huwag natin kakalimutan ng tatlong bagay: to live here on earth, to reflect the beauty, and to let others see how good God is. Lagi mong malinaw at matatag sa iyo ang iyong bagong kalalagayan, ang iyong bagong katangian, at ang iyong bagong kapakinabangan o benepisyong tinatamasa sa Diyos. Hindi yan mababago. Hindi kailanman babaguhin ng Diyos na ikaw ay pupunta ng langit at one day pupunta ka ng impyerno. Walang ganun. Ang pupunta ng langit, maniwala ka, hindi na yun mababago. At yung pinili ka, binabago ka ng banal na espiritu at nilinis ka ni Kristo, hindi na rin yun mababago. At yung ikaw ay patuloy na patatawarin ng Diyos, bagamat hindi ka naman niya ini-encourage na patuloy kang magkasala, pero in case, hindi na rin magbabago na patuloy kang patatawarin ng Diyos. Di ba, habang tayo nagagalak, tumayo tayo, tawitin natin ito para sa Diyos. Ang buhay ko'y sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod
dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Buhay ko'y sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko puno ng sigla mula nang makilala ka. Ang buhay ko iyong binago, kaya ngayon naglilingkod sa'yo. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Sige, tayong lahat ay yumukot manalangin. Once again, Heavenly Father, we thank you, Lord God, for having this message and blessings from you this morning, Lord. Maraming pong salamat, Lord. Alam namin ay hindi lang gusto mong ipaunawa ito sa amin. Gusto mo talagang maging buhay namin ito. Na maniwala kami na kami po'y mga taong tagalangit, and this is the permanent position that we will live, Lord. At kami po ay dinadamtan mo ng talagang natatanging katangian na nanggagaling sa iyo. Hindi para kami ay maging sikat, magyabang, kundi para makita ka sa buhay namin na isa kang Diyos na mabuti. Sinelyuhan at sinisigurado mo yon, Lord, ng patuloy na pagpapatawad at kumpiyansang talagang kami makakabalik at patuloy na manunumbalik sa iyo, na hindi nahihiya. Dahil sa anumang pagkukulang at pagkakamali, your forgiveness will never be exhausted by our sins na pwede naming gawin. Kaya Ama, marami pong salamat. Having these blessings in our life now, maaring lumilitaw bakit kami po yung pinagarian. Bakit kami yung pinili even before the foundation of this world. Dahil may gusto kang gawin sa pamamagitan namin. Hindi dahil makikinabang ka, kundi makikinabang ang mga anak mo, ang mga tao dito sa mundong ito. Dahil wala ka namang kailangan. Kami po ang maraming kailangan. Kaya o Diyos, sa umagang ito, sa linaw ng iyong biyaya na kami yung pinili, sa linaw ng iyong biyaya na kami nililinis at binabago ng banal na Espiritu at nilinis ng Panginoong Jesucristo, ayan mo pong taglayin namin ang buhay na to. Anumang uri ng lakbayin at buhay na meron kami, mga ordinaryong mga magulang, mga ordinaryong mga manggagawa, mga ordinaryong mga ngalakal, mag-aaral, whatever, hayaan mo sa various walks of life na to na meron kami. Hindi namin kailangan manggaya, hindi namin kailangan mainggit, dahil may mga bagay talagang dinisenyo mo para sa amin lang, at may mga bagay na talagang hindi mapapasa amin.
Help us to understand this, Lord. For us to display the goodness of the beauty that you have through us. Patuloy mo pong pagandahin ang iyong mga anak. Patuloy mo kaming gawing marunong, malakas, matibay, upang ang ganda ng iyong itsura ay patuloy na maaninag sa pamamagitan namin. Taglayin namin, O Diyos, your beauty. May we display this, Lord, without bragging, but with all humility, Lord. We will glorify you and they will glorify you, Lord. Kaya Ama, dalangin ko po sa iyong mga anak. May we all be encouraged with this message, Lord. May we all be confident with this message that we are your children, bound to heaven with new life and characteristic with the Holy Spirit and cleansed by the Lord Jesus Christ. Marami pong salamat. Huwag naming kakalimutan that we will always be forgiven because your grace and mercy will never be exhausted by the kind of mistaken sins na pwede naming magawa. But as we grow, Lord God, all these sins and mistakes, mawawala po ito. Ama, maraming pong salamat. Dinadalangin din po namin as forecasted that this day until tomorrow, the strong typhoon will hit this part of Luzon na nandito kami. We pray, Lord God, your protection for everyone. Lumihis nawa ang bagyo. Ito po ang unang dalangin namin. Pero hindi po siya pupunta sa anuman at saan mang area. Pupunta siya sa mga walang tao, O Diyos. Kung ito man ay dumaan at yung loobin na daanan itong aming kinalalagyan, banal naming Diyos, ikaw pa rin ang makapangyarihan na makapag-iingat sa amin. At dalangin namin walang masaktan, walang mamatay sa bagyong itong paparating. Ingatan mo po, Diyos, ang lahat. Patnubayan mo pong lahat. Kaya dalangin din po namin ang bawat isa. Taglayin namin ang iyong mayamang biyayang ito. Hindi lang ngayon, hindi lang sa magapong ito, kundi hanggang sa mga darating na panahon. Salamat po, Diyos. Sa iyo po itinataas namin ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalan pagdakila, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Hello. Sige po, minsan pa tayo pong lahat ay tumayo. Pakihanda na po natin ang ating mga tithes and offering. Atin po itong itaas sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon na aming Diyos, patuloy nagpapasalamat po kami, Lord God, sa biyaya mo, Lord, na hindi mo lamang kami pinili at iniligtas, Panginoon, upang ma-enjoy ang pinagpalang buhay, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Kundi, Lord God, napaka-sarap isipin na kami mayroong pribilehiyo, Lord God, na maging reflector mo, Lord God, na kung sino ka, Lord God, sa mundong ito, Panginoon, maipakita sa pamamagitan ng buhay namin kung sino ang tunay at buhay na Diyos na napakabuti at napakatapat sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord God, na sa aspeto, Lord, ng pananalapi or yung materialism, Lord, na pinakaginugol ng isang ordinaryong tao sa mundong ito, hayaan mong ma-distinguish na kami mga anak mo, Panginoon, na iba kami kung magbigay. Kami kapag nagbigay, Lord God, dahil nai-influence mo kami, Lord God, Lord, ng iyong generosity, ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan, hayaan mong mag-reflect ito sa aming mga buhay. As we do, Lord God, our part ng aming pagsamba sa pagbabalik ng aming mga tithes and offering, magawa po namin ito, Lord God, ng may kagalakan, katapatan, at kapasalamatan sa aming mga puso. Wala po kami pag-aalayan, pagpaparangalan sa lahat ng ito, Panginoon. Tanggapin mo ang lahat ng ito, Lord God, bilang bahagi ng aming pagsamba at patuloy na pagtitiwala sa iyo, Lord. At through this, Lord God, Lord, mabuhay kami na sa iyo lamang umaasa, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng ito. Ikaw lamang po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, give, and it will come back to you. It's when you give to the Lord. Give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, give, and it will come back to you. It's when you give to the Lord. Sige po, minsan pa tayo pong lahat ay tumayo. At pong ibalik sa ating Diyos ang lahat ng papuri, pagdakila at paglulhati. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sige, taas natin ating mga kamay. Yamang narinig natin minsan pa. Paulit-ulit man ang katotohanan ito dahil ito ang katotohanan na ang Diyos ay mayaman ang pag-ibig niya sa atin. Kasama ng kanyang buktong na anak na mayaman ang kanyang biyaya para sa atin at ang mayamang pakikipisa ng Espiritong Banal ay tinataglay natin. Kaya manatili tayong mabuhay na nakikita ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Taglayin natin mula sa kanila ang basbas ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pag-ibig, gayon din taglayin natin ang banal na pag-iingat ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.